Nagalit na po si PBBM. Hinamon ang China. Grabe ang tapang ni PBBM, mga kaistorya. Yan po ang weak leader. Kung sino pa yung sinasabi nilang weak leader, yun pang matapang, yun pang hindi nagbabaw sa China. Ito kasing China, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Iniiyakan nila yung Typhoon missile launcher ng Amerika na nakadeploy dito sa Pilipinas. Ang gusto nila alisin dito ng China. Nagsalita si PBBM, siguro napuno na ang Pangulo sa ingay ng China. At pagkatapos po niyan, mga kaistorya, sa halip na si PBBM magpasindak ay nagalit pa nga si PBBM, eto pa. Lalo pong pinalakas, pinatibay ng Amerika at ng Pilipinas ang kanilang alyansa. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like at sa atin pong mga bagong viewers, kung gusto po ninyo ang mga ganitong klase ng contents ay maaari po kayong mag-subscribe. Palakihin ko po ang ating mga references. Huwag tayong magpaligoy-ligoy pa. Basahin na po natin, mga kaistorya. Hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos ang China na itigil ang pag-angkin sa teritoryo ng Pilipinas at panghaharas sa mga mangingisdang Pilipino, at bilang kapalit handa itong ibalik sa Estados Unidos ang Typhoon missile system. Gusto ng China na alisin na mga kaistorya. Sige, papayag ika ako. Pero ang hamon ko sa inyo, magkasundo tayo, tigilan ninyo. Sa madaling salita, yung mga kawalang hiya ang ginagawa ninyo sa Pilipinas. Ito pa yan, kaugnay na balita. Marcos dares China on US Typhoon missiles. Stop claiming our territory. I'll return the missiles. Tigilan ninyo ika ang pangkakamkam ninyo sa aming teritoryo para ibalik ko ang Typhoon missile launcher sa Amerika. Hindi pa nga yan eh. Bibili pa nga tayo ng ganyan, mga kaistorya eh. President Ferdinand Marcos Jr. said on Thursday that he is willing to pull out the Typhoon missiles of the United States in the country only if China will stop its aggressions in the West Philippine Sea. Marcos made a statement after China's Foreign Ministry spokesperson Mao Ning-ming asensya na. Ako kasi naiinis sa ganyan eh, mga kaistorya eh. Called on the Philippine government to correct the wrongdoing as soon as possible by pulling out the missile launchers that were reportedly relocated. Di na malaman ng China kung saan nakadeploy eh. Nirelocate, nilipat po ng lokasyon, mga kaistorya eh. Kasi ang alam ng China eh, kaya nitong magpalipad ng Tomahawk missile, at yung Tomahawk missile naman kayang pasabugin kahit ang mainland ng China. Well, I don't understand the comments on the Typhoon missile system. Hindi ko maintindihan eh kung bakit umiiyak ang China dyan sa Typhoon missile system na yan eh. We don't make any comments on their missile systems. Hindi nga tayo nagsasalita, di tayo nakikialam sa missile systems ng China eh. At yung mga missiles nila, kung tutuusin ay 1,000 beses pa na mas malakas kaysa dito sa Typhoon missile system ng Amerika. Huwag nating ipagkamali yung pinakamalakas pala ang China. Ang kinukumpara lamang po, Typhoon missile launcher. Hindi po yung pinaka-high-tech na mga missiles ng Amerika kagaya ng hypersonic intercontinental ballistic missile ng Amerika na let's make a deal. Okay, sige, ganito sabi ni PBBM. Tigilan ninyo ang pangkakamkam sa aming teritoryo. Stop harassing our fishermen. Tigilan ninyo yung pananakit sa aming mga mangingisda. At hayaan nyo silang maghanap buhay. Tigilan ninyo ang pamabangga sa aming mga bangka at mga barko. Tigilan ninyo ang pang-water cannon sa aming mga tao. Tigilan ninyo ang pang-laser sa amin. Tigilan ninyo yung pagiging agresibo ninyo at coercive dyan na ginagawa ninyo sa West Philippine Sea. At pagkatapos niyan, ibabalik ko sa Amerika yung Typhoon missiles. Itigil nila yung ginagawa nila. Ibabalik ko lahat. Yan po ang presidente, mga kaistorya. Paano na?
kung pababagsakin si PBBM. Tapos ang papalit dyan sa Malacanang, pro-China. Sa palagay nyo, anong mangyayari? Palagay ko, alam nyo na, na-anticipate nyo na kung anong posibleng mangyari kung pro-China ang maupo sa Malacanang. Comment nga po kayo, mga kaistorya, ipahayag ninyo ang inyong opinion. The Tomahawk cruise missiles in the launchers, yung Typhoon missile launcher, kaya nga sabi ko sa inyo, kaya nitong magpalipad ng Tomahawk cruise missiles, can hit targets in both China and Russia from the Philippines, while the SM-6 missiles can strike air or sea targets more than 200 kilometers away, the report said. Dalawang klase ng missile ang kaya nitong paliparin. Una, yung SM-6. Kahit dyan sa West Philippine Sea, kayang pasabugin dyan, mga kaistorya, yung barko ng China. At higit pa dyan, yung Tomahawk missile na kayang marating at pasabugin ang mainland ng China at maging yung Russia nga daw po mismo. Ganyan ka-high-tech yan, mga kaistorya. Yan pa lang yan, Di pa nga dinideploy dito ng Amerika yung pinaka-high-tech na missile nila. Di nga dito nag-deploy ng hypersonic intercontinental ballistic missile. Umiiyak na ang China Di ba, mga kaistorya? Tuloy. Ito pa. Kaugnay din pong balita, mga kaistorya. Pareho lang hindi ko nababasahin. Ipinakita ko lang sa inyo kasi legit, para patunayan sa inyo legit ang balita at nakikita naman ninyo yung mga sources po natin. Ito pa, mga kaistorya. Ito yung sinasabi ko. Kung pababagsakin si PBBM, paano kung pro-China ang maupo? Ang nakakabahala dito. Ito, nakaka-alarma na ito, mga kaistorya. Hindi lang po pala 2 spy so far ang nahuli na ng autoridad natin. Spy ng China, nasa 5 na. Naku po, mga kaistorya. Pinapasok na tayo sa mainland natin ng mga spy ng China. Tingnan, PTV yan. Iprinisinta ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ngayong Huwebes, January 30, ang 5 Chinese nationals na naaresto kaugnay ng umano'y pag-iispiya sa bansa. 2 rito ay naaresto sa Ninoy Aquino International Airport, isa sa Intramuros, isa sa Binondo, at isa sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ninoy Aquino, 1, 2, 3, 4, 5, ay 7. O hindi, 6 kasi meron pa sa Palawan. Hindi nabanggit dito yung Palawan Kabilang sa mga nakuhang kagamitan sa mga suspek ang military-grade high-resolution at solar-powered CCTV na may night vision capability at Wi-Fi. Naku, matindang ginagawa ng China. Maalarma kayo. Huwag na kayong magpabula-bula pa, mga kaistorya. Ayon sa NBI, nangongolekta umano ang grupo ng imagery intelligence sa Naval Detachments Oyster Bay ng Philippine Naval Forces West na nakapwesto sa lalawigan ng Palawan at malapit sa West Philippine Sea. Matibay. Grabe. Hindi na po ito simpleng usapin lang. National security na po ang pinag-uusapan dito. Nakita rin mula sa mga suspek ang mga larawan ng Buliluyan Port sa Palawan, ang mga istasyon ng Philippine Coast Guard, at ang mga vessel nito, gayon din ang iba pang barko ng Philippine Navy. Talagang binipicturean nga daw po, binivideohan nga daw po Ayan Yan ilan ba ito? Yan presenta na yan, mga kaistorya. Ayan Nako, maalarma kayo. Ayan yung device na Ito. Lalo pong pinatibay ng Amerika at ng Pilipinas ang alyansa ng dalawang bansa. Strong Alliance, Department of National Defense po yan Just 2 days after the administration of United States President Donald Trump assumed office, Secretary of National Defense Gilberto C. Chodoro Jr. met with the newly appointed U.S. National Security Advisor Mike Waltz at the White House in Washington, D.C. on January 23, 2025. Ito na, dati ko lang naipakita, pero ipapakita ko ulit kasi may kaugnayan po yan dito, mga kaistay.
Secretary Teodoro, together with the Philippine ambassador to the United States, Jose Manuel G. Romualdez, represented the Philippines, one of the first countries to engage with the new U.S. administration to discuss critical security issue. This engagement marked a significant step in further advancing the decades-long alliance between the Philippines and the United States, signaling a renewed commitment to collaboration under the Trump administration. Ito yung picture. Salamat po, Amerika. Asan sinasabi nung isang pro-China dyan na iiwanan tayo sa area ng Amerika na ipapasubo lamang tayo. Kalukuhan yun. PH, US Air Forces agree to bolster interoperability. Tingnan ninyo, mga kaistorya, kung paano po nagkakaisa ang militar ng Pilipinas at ng Amerika. The Philippine Air Force on Wednesday announced that it sees more high-level interaction with the US Pacific Air Force or FACAF. This came as FACAF Commander General Kevin Schneider, ewan ko kung tama yung pronunciation ko, kahinaan ko talaga, aminado po ako, paid a visit to Philippine Air Force Chief Arthur Cordura at Villamor Air Base, Pasay City on Tuesday. Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo said in a statement during the visit, General Schneider and Lieutenant General Cordura engaged in discussion on bolstering interoperability between the two air forces and excellence in combined operations. Salamat po, Uncle Sam. Hindi ninyo pinababayaan, hindi ninyo iniiwan ang Pilipinas. Nakakaalarma ang mga nangyayari sa bansa natin, mga kaistorya. Nakakaalarma. Paki-share po at paki-like para malaman ito ng atin pong mga kababayan. Ang nakakaalarma dito, 5 o 6, hindi tayo nagkakamali, na spy yan ng China so far ang nahuhuli, at ako naniniwala sa gaya ng sabi ng National Security Council, asahan na natin na mas marami pang mahuhuli, maaresto na Chinese spies. Baka nagkalat na yan sa bansa po natin, baka nga nakakasalubong pa natin yan, nakakasabay sa paglakad, di natin alam, mga kaistorya. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan po ninyo ang aking ibinalita ngayon, kung gusto niyo ang mga ganitong uri ng contents, ay maaari po kayong mag-subscribe. Yan po ay aking ikaliligayan. Shoutout po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-antabay. Walang sawang pagsuporta, pagla-like, pag-share, pakikinig at panonood sa mga contents ng inyong kaistorya. Lalo tayong nagpapasalamat higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.